Dalawang magnitude 5 yumanig sa bansa ngayong araw. Southwest monsoon patuloy pa rin magpapaulan sa kanluran ng bansa, maging sa buong Mimaropa, Visayas at Mindanao. May ibang surface trough naman magpapaulan sa silangang bahagi ng Mindanao, kaya paghandaan ang mga posibleng malakas ang pag-ulan sa Davao Region. At silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon patuloy na magiging klaro at maalinsangan kasabay ng ridge of high pressure area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 22, 2024. Ang oras ng ating Bulls Point Memaga ay alas 9:12 na ng umaga. Kapapasok lang kanina na meron tayong isang magnitude 5 plus na lindol na na-detect sa vicinity ng ating bansa. At una ay kung sisilipin natin ito para malaman natin at yumanig ito pasado alas 8:42 ng umaga, kanina lamang konti, or 8:41 AM. Ngayon, na-detect din ng aking seismometer ang pagyanig at kakapost ko lamang din sa Facebook page natin na nagkaroon tayo ng ika-6 na magnitude 5 plus. To be exact, ay according sa data pinit PBox ay magnitude 5.5 ito, pero sa aking measurement, magnitude 5.2 ito. Kay PBox ay magnitude 5.5 at ang lalim ay 10 km. Ito yan sa northeast ng Gigmoto, Catanduanes. So sa halos bandang Bico region po ito mga folks, pero sa karagatan naman ito. At dahil sa mababaw, so far wala namang indikasyon ng possible tsunami. Walang masyadong vibration dahil kung sisilipin natin yung seismic at galaw ng tubig sa bahagi ng Legazpi. Kung titingnan natin sa sea level ng bandang Legazpi kung saan ay pinakamalapit ito sa pinaka-epicenter ng lindol sa Gigmoto, ay makita natin medyo bahagya lamang ang paggalaw nito na mga around 0.01 lamang na metro ang gumalaw after ng karoon ng pagyanig kaninang alas 8, ayun o, mga bandang 8:41. Ayan, mula 41, so 0.04, 0.01 to 0.04 yung altitude niya. So, hindi naman siya lumagpas sa designated na 0.6. So, medyo safe naman tayo at hindi naman masyado nagkaroon ng malakas na galaw ng tubig sa may bandang Legazpi, kaya walang indikasyon na ito ay magkaroon ng tsunami warning. So expected wala tayong tsunami warning dahil hindi naman gumalaw yung real-time na sea level sa bandang Legazpi after na yumanig kaninang 8:41 AM. So after nyan hanggang sa eksakto 9 o'clock AM, wala namang kasunod na ripple, malakas na ripple sa bandang Legazpi. So, inaasahan natin na wala pong pagtataas ng tsunami warning. At dahil ni-report na rin natin ang pagyanig sa may Bico region, sa may Gigmoto, sa Baybayin, ay tingnan na natin ang kabuuan ng total earthquakes ngayong araw. Mula kaninang 12 AM ay bagamat ko konti pa lamang ang pumasok ng mga data ng mga paglindol mula sa data PDP box, pero dalawa ang nagkaroon agad tayo ng magnitude 5.0 na pagyanig sa bansa. Una rito sa may bandang northeast ng Hinatuan sa Surigao del Sur, naganap ito kaninang 3:03 AM. Magnitude 5.1 po ito, ang lalim ay 31 km. So tectonic din ito mga folks at palagi talagang yanigin dyan sa bahagi ng Surigao del Sur at sa paligid ng bandang Eastern Mindanao area. Dahil nga po sa ating fault line at talagang magalaw ang subduction ng fault line dyan sa Philippine Sea Plate natin. At ito nga pong very earlier lamang at 8:41 AM na isang magnitude 5.5 sa may northeast ng Gigmoto,
Catanduanes naman. At pareho namang walang naitaas na possible tsunami warning. At least magandang balita, wala namang naitaas. At tiningnan din natin sa ating sea ripple monitoring ay hindi naman nagkaroon ng malakasang ripple. So wala namang at least wala namang tumaas na alon after that. At kukonti pa lamang ang registered ng mga pagyanig mula kaninang 12 AM ng madaling araw, pero nakapagtala agad tayo ng dalawang magnitude 5 plus. So lumalabas ay 6 na ating magnitude 5.0 mula nitong June 1 o since nitong month of June. Titingnan natin sa historical earthquakes para ma-confirm na rin natin maigi bago tayo mag-proceed sa ating weather report ngayong araw. Yan. So kung titingnan natin, ay lumalabas 6. 6 na nga ang total earthquakes natin sa between magnitude 5.0 pataas. Ang total earthquakes natin ngayon ay 872 total earthquakes po. 837 dito is magnitude 2.0 pataas. 29 dito is magnitude 4.0 pataas. At ang ating magnitude 5.0 nga po ay pumasok ang dalawa nating pagyanig ngayong araw, kaya total of 6 magnitude 5.0 na po tayo since ngayong araw. At sa buong buwan ng June ay so far wala naman tayong naitala na magnitude 6.0 pataas sa buong bansa so far. So kung mapapansin ninyo sa ating June earthquake monitoring map, makikita natin mas marami ang pagyanig sa bahagi pa rin ng Mindanao area. Pero at least meron tayong naitala na isang paglindol ngayong araw sa may Bicol region. Dito nga sa may baybay nga po ng Gigmoto, Catanduanes. At sa una-unang pagkakataon na nagkaroon ng pagyanig dyan sa may southeast ng Rojas sa Palawan na naganap nitong June 11 nga po ng hapon at 2:58 PM. So yun po, meron tayong isang pagyanig sa may bandang Palawan at Bicol region, and the rest ay puro na sa bahagi nga po ng Mindanao. Ingat po sa mga kababayan natin dahil mukhang lahat ng paggalaw ng ating tectonic plates ay mukhang continuous gumagalaw or base sa ating geometrical movement ng ating tectonic plates dito sa Southeast Asia ay mapapansin natin northwest po ang paggalaw ng mga ito. So at least ay maging handa po tayo lalo na sa assessment ng mga pagyanig sa bahagi pa rin ng Mindanao. So balik agad tayo sa ating analysis for weather updates ngayong araw ay mula sa ating weather station website sa ating PIMO weather dashboard. Makikita natin na medyo mababa ang water vapor pero mataas sa may kaldurang bahagi ng Zambales. So anytime ay makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan ha. At gaya kahapon ay gaya na ating analysis ay sa hapon ay mas madalas nagkakaroon na ng mga localized thunderstorms ang halos buong kaldurang bahagi ng Northern Luzon, pababa na yan ng bandang Zambales at dyan sa timog kanluran ng Luzon area. So ngayong araw, nabanggit na nga natin sa loob ng linggong ito o this weekend, kasahan pa rin natin na ganyan ang mararanasan natin na mga kalat-katapugunan at mga localized thunderstorms. Siyempre, hindi rin malusot ang Metro Manila sa mga aasahang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat pa rin. Sa ating current condition so far ay meron tayong may magnitude 5 plus tayo at may isang overcast, gloomy at hazy po tayo. Partly cloudy pa rin, to mostly cloudy pa rin ang iras. So medyo haze ang ating paligid, lalo na dito sa amin sa Caloocan. At kita-kita naman sa ating live CCTV snapshots ay makulimlim at halos haze ang paligid namin sa Caloocan. Overcast pa rin ang asahan dahil maya-maya magkakaroon ng biglang pagsikat ng araw and then mamaya magiging gloomy na naman. Ganyan po ang mararanasan natin hanggang nitong huling linggo ng June 2024. Inulit ko, bumaba na po yung ating forecast ng monthly tropical cyclone development. Mas bumagsak na po at lumalabas yung mga forecast natin even sa mga professional o official na mga weather agencies. Yung mga forecast na may mabubuo ngayong June ay automatic ay nagiging sablay na po
So, hindi natin maiwasan yon dahil nga po napaka-dynamic ng ating weather systems at yung ating klima nga po. At ipaliwanag na natin yan dahil tumagal po ang pagtatambay ng high pressure area nga po sa may bandang Japan. Kaya nauunsami po ang forecast na may mabuong mga tropical cyclones sa bansa, lalo na sa silangang bahagi natin. Yung high pressure talaga ang madalas kung di pigil kasi dyan. So, nag-iiba agad ang forecast kapag humaba ang pananatili ng high pressure area sa paligid. At ngayong araw, bumalik na naman yung high pressure area. This time, mas malawak ang kanyang coverage. Yung range of high pressure niya, umaabot nga po sa bahagi ng northern o northeastern Luzon area. Na-discuss natin mamayang konti. Sa lowest temperature nito lang, naka-weather station kanina 4:50 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo warmer pa rin na temperatura at 32.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:57 PM. Ibig sabihin lamang nasa 44.8 degrees Celsius ang aming naging heat index since kahapon. At sa ating P6 Sims naman, in past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw sa grabe ang kanilang temperatura pa rin gaya na ating nireport ng mga nakarang araw pa. Asahan ng mga taga-Tugigaraw ang mataas na temperatura. Lalo na ngayon, dahil sa may range of high pressure area, kaya magno-nourish ang ating easterlies dyan sa may northeastern Luzon. Kaya huwag masyadong magbibilad sa tindig sikat ng araw. Bagamat mayroon kayong forecast pa rin dyan na magkakaroon daw ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Pero ngayong umaga hanggang tanghali at itong bandang hapon ay mas makakaranas kayo ng mas maalinsangang temperatura. So take note siya sa mga kababayan natin sa buong Cagayan Valley kasama ng Tugigaraw at kasama na ang silangang bahagi nga po ng Luzon. Sa lowest temperature ay ang Baguio City, stationary lamang sa kanila na 18.2 degrees Celsius ang lowest temperature sa Baguio. At sa inyo na naman, ang Coron, Palawan ay nakapagtala sila ng 33 mm na total rainfall. Kahapon sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng at least 5.1 mm na total rainfall. So, light rain showers lamang ito. Kaya sa loob lamang ng 7 araw ay nakapagtala lamang kami ng mababa na nasa 29.4 mm lamang ang naging total rainfall sa Caloocan. Outside humidity, 77%. At bumaba ito ng 3% since last hour. Nasa 1,008 hectopascals po ang ating atmospheric pressure. Nangangahulugan lamang na anytime ay may mga pagkulog at pagkidlat na naman, lalo na dito sa Luzon area. Kasama na ang buong kanluran ng Nodo Luzon, lalo na mamayang hapon. At mula dito sa may bandang south, west ng Luzon, kasama na ang Mimaropa, na kasalukuyang nakakaranas ng bugso ng ating habagat. Kaya nakakaranas sila ng mas maulan sa bahaging yan. Sa high tide ni low tide status so far ay kasalukuyang high tide tayo at mamayang gabi pa po o maghagagabi na maglo-low tide pa at 6:19 PM. So, ngayong umaga, nitong buong maghapon, rather, ay titingnan natin ay nasa aabot sa 1.3 meters po ang taas o lalim nitong karagatan ngayon. Kaya pwede pong lumayag ang ating mga mangingisda sa pangpang ng Manila Bay o bandang pangpang ng Cavite, lying area. Dahil nasa 1.3 meters po ang lalim nito. Pero sa mga maliligo, be wary po dahil delikado. Dahil mahigit sa 1 meter po ang lalim ng high tide natin ngayong kasalukuyan. Ingat na lamang po sa mga magbi-beach goer ngayon, sa mga pangpang, lalo na dyan sa bahagi ng kalurang bahagi ng ating bansa, wala La Union, o dyan man lang sa Ilocos Norte, yung mga bigati natin, na mga beaches natin. At dito sa bahagi ng Batangas, yan, maraming resort dyan be wary po dahil high tide po tayo ngayong kasalukuyan na mahigit sa 1 meters ang lalim, o 1.3 meters to be exact. Mamayang hapon pa po talaga, bababa ito, mga bandang 6 PM. So, ingat na lamang mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:28 AM at inasahan lulubog ito mamayang 6:28 PM. Ang ating full moon na po, since kagabi pa, na 100% illuminated na, ay sisikat ito mamayang gabi at 6:49 PM. At bukas na po ito ng mag-uumaga
ng 6:12 AM naman ito lulubog. At dahil mas mahaba po ang oras natin sa umaga kaysa sa gabi, dahil nga po sa summer solstice na nga po tayo, makikita natin dito sa ating sunlight hours ay halos 13 hours po ang haba ng oras natin. To be exact, 12 hours, 59 minutes, and 42 seconds. Lumalabas, ang ikli ng gabi natin ay mga around 11 hours lamang ang ikli ng ating nighttime. Pero pag daytime natin ay mas mahaba, halos 13 hours po ang haba natin sa umaga dahil sa summer solstice na nga po tayo. Unti-unti na rin mababawasan yan kada araw na rin. Ang pinaka-peak kasi na ating summer solstice kahapon pa po. So, nanatili pa rin mataas o mas mahaba pa rin ang araw natin at 12 hours, 59 minutes, and 42 seconds. Kahapon, 44 seconds yan Mapapansin nyo, pabawas na siya ng pabawas. Ngayon, 12 hours, 29 minutes, and 42 seconds na lamang yan. So, mas mahaba pa rin. 2 seconds shorter pa lamang gaya kahapon. So, kasi 44 seconds kasi kahapon. Ngayon, 2 seconds shorter na po kumpara kahapon. So, take note na lamang yan, mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas na Linggo, patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulap na himpapawrin at localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Ganon din bukas ng Linggo. So, magdala pa rin tayo ng mga payong, lalo na sa mga sisikatan naman ng matinding araw sa silangang bahagi ng bansa. Dahil napaliwanag na natin yan. So, many times, kapag taghabagat season, ay mas inuulan kami sa kanlurang bahagi. Hindi gaya ng mga taga-silangang bahagi, ay mas maalinsangan po dyan sa inyong lugar. Kayo po ang mas makakaramdam ng istelis dyan. Pero sa amin sa kanluran, ay mas mararamdaman namin yung bugso ng hanging habagat. Kaya wag na po kayo magtataka, lalo na sa mga taga Bicol region at mga taga Ilocos Norte, sa mga taga Cagayan Valley rather. Wag na kayo magtataka bakit ang parang summer sa inyo. How many times ko na pong pinaliwanag yan, iba po ang nagiging klima ng mga taga-eastern part ng bansa natin compared sa west portions ng bansa natin tuwing habagat season. Maliwanag po yan at balikan nyo na lamang po yung ilang mga videos ko na po yan. Many times na po ipinapaniwanag natin yan, mga folks. So anyway, sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, magiging partly cloudy nga po at constant lamang na magaganap. Gagaya lang din kahapon na may mga localized thunderstorms. Manatiling 100% chance na uulanin daw sa Metro Manila. So be ready just in case hanggang bukas na Linggo. Highest and lowest temperature expected ay nasa 33 to 34 degrees Celsius. Lowest temperature expected ay 26 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin yung constant ng lagay ng habagat dito sa kanlurang bahagi pa rin ng bansa. Kung sisilipin natin infrared heavy rain potential ay napakalawak po ng coverage ng habagat, pero mas nararamdaman ito sa may bandang West Philippine Sea or ng South China Sea. Kaya sa mga Navy natin, at napabalitaan ko, may nagkaroon ng brawling dyan sa may bandang Ayungin Shoal at may naputulan pa nga daw na daliri ng ating kawawang sundalo o Navy. Hindi ako nagkakamali, Navy or AFP. Kasi medyo magulong ating mga military generals Parang para silang nagtuturuan at hindi nila magawa ng tamang desisyon kung ano ba talaga yung action. Kasi kung di nagkakamali, dapat hindi militarize yung mga nagpapadala ng mga goods natin sa may bandang Ayungin Shoal. Dapat mga civilian lang. Kasi pagka military, kung di nagkakamali, nakaka-provoke o napoprovoke po ang China dyan. Bagamat napakasama naman ang ginawa ng Chinese PLA, na ganunin na lamang ating mga sundalo. Hindi naman din tayo makakapayag ng ganun. Kaya lang, napaka-critical na magiging hakbang ng ating gobyerno. So, ipamahala o pabayaan na natin ang ating gobyerno magdesisyon sa susunod na hakbang dahil masyadong very political na po yung discussion na yan. Anyway, sa ating lagay nga po ng habagat sa may kanluran ng West Philippine Sea,
Ingat na lamang po, lalo na sa ating mga Navy, asahan po ang violent na mga pag-ulan at localized thunderstorms sa karagatang yan. Hindi man masyado sa kalupaan ng kanlurang bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Zambales at bandang Mimaropa, makakaranas pa rin kayo ng mga kalatkat at clusterized na moderate and heavy rain showers, lalo na sa bahagi nga po ng Palawan area. Kasama na ang buong Coron, Puerto Princesa hanggang kaduduluhan na po ng Balabac. Siyempre, damay na ang mga isla dyan na pinag-aagawan mula sa Kalayaan Islands, Ayong Insyol o Spratly Islands. At po, sa mga kababayan natin dyan na nagbabantay dahil aasahan na maghapon ang matitinding pag-ulan po na may kasamang localized thunderstorm sa paligid ng yan. Kitang-kita naman sa ating satellite imagery ang heavy rain potential at napaka-cluster po ng mga heavy rain showers na ito. At kung mapapansin natin ang bahagi ng kanluran ng Luzon hanggang Metro Manila ay hindi masyado na pagpapabot nitong wave ng trough ng habagat. So medyo hindi masyado malapit. Bagamat hindi malapit, anytime makakaranas pa nito mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero dahil nga po sa may ridge of high pressure area nga po sa bahagi nito ng hilagang silangan ng bansa. Ayan, kung makikita ninyo, ang malawak na high pressure area na at yung ridge of high pressure area nagpapang-abot na po sa may silangang bahagi ng Lolo Luzon hanggang Bicol region. So wag na po tayo magtataka kapag maalinsangan po sa silangang bahagi ng bansa dahil sa magiging klaro at kasabay na rin ang matinding araw at alinsangan. Dahil very clear skies po ang bahagi na ito dahil nga po sa surrounding tayo ng high pressure at ridge of high pressure area. So dahil dyan, magno-nourish po yung easterly sa may bandang northeastern Luzon na magbubunsod po ng humid at maalinsangang panahon hanggang sa bahagi po ng southern Luzon at Bicol region. Sa may silangan pa rin po ito ha. At makikita ang buong bahagi ng Cordillera Administrative Region, pagitan ng Apari, pababa ng Tugigaraw. Take note sa mga Tugigaraw pa rin. Then kung sisilipin natin yung temperature punto mula sa data feed ni Pag-asa ay mataas na po ang temperatura dyan. At makikita natin ay klaro po ang buong bahagi na yan mula sa Kabagan Ilagan, sa Isabela, pababa na yan ay Tiague, damay na ang Kasiguran at bandang Aurora Region. So, dyan sa area na yan, klaro po at maaraw ang mararanasan ninyo ngayong halos maghapon at asahan ang matinding alinsangan. Bagamat ngayong umaga sa may kanlurang bahagi, nga po ng Northern Luzon, kung titingnan natin, klaro po ang himpapuwid muna hanggang sa bahagi ng Pangasinan at Dagupan. Medyo klaro at maaraw po muna at mataas ang air temperature ninyo dyan, pero asahan sa hapon o sa gabi, ay manunumbalik na naman ang matinding localized thunderstorms kagaya nga po kahapon. Halos humigit sa 500 lightning strikes ang naranasan ng kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So, magdala po kayo ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng ulan ngayong umaga hanggang tanghali, kundi sa pagdating ng biglaang localized thunderstorms pagsapit naman ng hapon o gabi. Diyan ay makaapekto yan, malamang nga naman sa may bandang Ilocos Norte hanggang Lawag, buong bahagi ng Bigan, pababa na ng La Union, damay na ang pati ng La Trinidad, Benguet at Baguio, all the way hanggang Dagupan at dyan sa bahagi nga po ng Zambales pagsapit ng hapon. Sa ngayon ay medyo katamtaman muna ang mararamdaman ninyo dyan sa buong kanlurang bahagi ng Northern Luzon hanggang Central Luzon ha. So maaraw muna at medyo katamtaman at mga ilang particle din lamang muna ang mararamdaman. Sa hapon pa natin talaga mararamdaman yan kapag bumababa na ang temperatura sa extreme Northern Luzon area. Mula Central Luzon naman, pababa ng Bulacan, as usual, papasok ng Metro Manila at ilang areas ng Calabarzon. Katamtaman din, haze, gloomy rin tayo at overcast ang mararamdaman. So medyo maaraw muna, medyo pasumpong-sumpong po ang sikat ng araw. Maya-maya, magiging makulimlim na naman at asahan ang mga ilang areas na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na gaya na nangyari kahapon. Ganon din sa bahagi ng Calabarzon area ha. So sa ngayon, medyo klaro muna, katamtaman na lagay ng panahon sa inyo, medyo maaraw hanggang kasama na ang buong bahagi ng Batangas at Laguna area and the rest papasok ng Quezon Province. Pero expected pa rin mataas ang forecast. More than 60% ang chance ng uulanin sa bahagi ng Calabarzon. Papasok na yan ng bandang Quezon Province hanggang Bicol Region.
Pero dahil nga po sa may range of high pressure area tayo, yung influence nito ay aabot sa bahagi po ng Bicol region at bandang northeast ng Samar region. Makakaranas po kayo ng klarong himpapawid dyan. So madalas mapapansin nyo blue skies kayo dyan. Siyempre, magsasama na po dyan ang alinsangan dahil sa combination ng stalis at air temperature na mataas ang temperatura. So wag po masyadong magpa-dehydrate sa mga kababayan natin sa silangang bahagi hanggang Southern Luzon, dyan lalo na sa buong Bicol region, magiging maalinsangan po ang halos maghapon ninyo dyan, mga ilang forecast lamang ng mga isolated rain showers sa hapon o sa gabi ang nakataas. Hindi gaya sa bahagi ng Mimaropan, nabanggitan natin, ay makakaranas ng mas maulang himpapawid rin at very overcast and gloomy rin at mostly cloudy. Dito sa bahagi nga ng Mindoro, magiging kitamtaman din. So medyo maaraw sa bahagi nito ng Oriental at Occidental Mindoro. So medyo mataas ang temperatura ninyo dyan, lalo na sa Occidental Mindoro sa San Jose. So wag pa rin tayong masyadong magbibilad sa tindi sikat ng araw. Pero as usual, pagdating ng hapon, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. All the way sa buong kanluran ng west portion sa Visayas, na sa ngayon, medyo katamtaman muna at maaraw at mataas ang air temperature ninyo dyan. Nasama na ang bahagi ng Southern Luzon sa Marinduque, Romblon, Masbate hanggang Burias Island. Maaraw po at humid ang magiging temperatura ninyo dyan, lalo na sa silangang bahagi na po. Pero sa pagitan ng central at west portion sa Visayas, katamtaman din at maaraw ang inyong lagay ng panahon. Pero pagsapit ng hapon, asahan din ang isolated rain showers and localized thunderstorms. So, damay na ang buong Negros region, Cebu, Bohol, hanggang dito na yan sa may bahagi ng Leyte. Ilang partly cloudy lamang ang mas mararanasan ng mga taga-Maasin, Bohol, at dito naman sa may bandang Samar region, dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar, pababa ng Salcedo at Dian Eastern Samar. Pero mas makakaranas ng katamtaman lagay ng panahon, medyo maaraw muna dyan at mataas ang humid combination ng high air temperature. Pero pagsapit ng hapon, ang kalurang bahagi ng Visayas ay mas makakaranas ng medyo saturated water vapor na aasahang magkakaroon ng mga isolated rain showers. Kalat-kalat po ito ng mga ilang light rain showers to moderate at mga ilang localized thunderstorms. Sabit naman sa Mindanao dahil po sa surface trap naman na umiiral dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Mula sa buong Surigao del Sur at Surigao del Norte, magiging partly ito mo Surigao din po ang iiral at makakaranas ng ilang moderate and some heavy rain showers. Ang bahagi nga po ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, all the way, kasama na ang dito sa may silangang bahagi nga po ng Caraga area mula San Francisco, pababa na ng Compostela Valley, all the way hanggang dyan sa bahagi nga po ng Davao Region. Kasama ang Davao de Oro, Davao del Sur, at ilang bahagi ng Davao Oriental. So magdala po na pananggalang sa ulan at ingat sa potential na babahain po, just in case. At kasama na ang salt certain area mula Sarangani hanggang General Santos. Nakakaranas din kayo ng moderate na heavy rain showers po dyan. Ingat po sa potential na pagbaha. Mula dyan sa bahagi nga po ng General Santos, pataas na yun ang bandang Digos City. Asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na asahan na mga ilang moderate and heavy rain showers. And dahil sa Sorsogon area, mula Lake Sabo, pataas ng Cotabato, partly tumuslikad din pong iira sa inyo dyan. So medyo overcast tayo dyan. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan at may pagkilat at pagkulog. So medyo handa po tayo mga folks. Kasama na ang Agusan del Norte at Agusan del Sur. And the rest naman dyan sa bahagi ng BARMM at Maguindanao, magiging katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo muna dyan. Pero expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Kasama na ilang bahagi ng Northern Mindanao area. Nasa ngayon ay kasalukuyang medyo katamtaman muna sa bahagi ng Cagayan de Oro at Camiguin Island all the way hanggang dyan sa bandang Nasipit at Butuan. Pero ang isolated rain showers ay anytime ay biglaan na lamang itong bubuhos. Dahil nga po sa may surface trap tayo sa may silangan ng Mindanao. At sa huli, ang Zamboanga Peninsula, dyan sa bandang dapitan ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur sa may bandang Pagadian ay medyo katamtaman. Partly tumuslikod din ang ira sa inyo, pero anytime nakataas din ang forecast sa inyo na kayo ay uulanin. So ingat po at magdala ng pananggalang sa ulan, lalo na sa mga taga-Mabuhay at Ulutanga. At sa baybay na yan ay medyo may kalat-kalat na pag-ulan po tayo nakakaranas dyan na may ilang moderate and some heavy rain showers.
all the way sa pagitan ng Basilan at Tulusulu at Zamboanga City area. Very overcast po tayo dyan, gloomy rin tayo, at may mga isolated na mga ilang moderate and some heavy rain showers. Kaya ingat din po sa potential na pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa dahil hindi pa kayo nakamove on sa heavy rain showers since kahapon. So the rest, madalas po mas uulanin ang bandang southern part ng Mindanao at eastern portion ng Mindanao, at sa Luzon naman ang halos kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, lalo na ang bahagi po ng Mimaropa. Pagsapit po ng hapon, asahan po yung range ng southwest monsoon na ito, medyo lalapit na yan di sa may bandang kaluran ng Luzon at southwest ng Visayas at Mindanao. So magdala at ihanda po mga pananggalang sa ulan just in case. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na West Pacific Basin o sa ating Cyclone Assessment Monitoring. Makikita natin sa latest output ng Global Spectral Model natin mula syempre sa data feed ng GMA, Combination of Process by Pag-asa. Makikita natin yung latest na high pressure area ay bumalik pero mas malawakan naman ito mga folks. Ayun, grabing lawak niyo. Akala natin mawawala yan since kahapon. So halos isang araw lang siya medyo nawala. Pero bumalik din kaagad ngayong araw. So ito this time mas malawak naman siya. Dahil kung pagbawasan natin yung mean sea level pressure, ayan po, nasa 1,018 hectopascal siya, at yung range of high pressure area niya na nagpapang-abot nga po dito sa may bandang hilagang silangan nga po ng Luzon hanggang southern Luzon area, yung range of high pressure na yan. So blue skies po ang mapapansin niyo dyan, pero syempre dahil may east east, magsasama-sama po ang ating humid at mataas na air temperature. So medyo mataas po ang heat index sa inyo dyan ngayong araw. So nabanggit ko na kanina, wag pong masyadong magbibilad. At wag po tayong mag-expect na uulanin masyado dyan sa may hilagang silangan ng Luzon dahil nga po sa mataas ang high pressure area dyan at range of high pressure area. Samantala, yung possible chance na may mabuo tayong low pressure area naman sa may silangan ng Mindanao, lalo na sa area nito sa south of Guam, ay medyo unsyami pa rin dahil nga po sa nanumbalik ang high pressure area na mas malawak pa. Magbabasehan naman natin yung West Pacific Basin, yung anomaly ay nandito lamang sa may bandang Vietnam po. Dito nga po sa kanluran nga po ng Palawan na nakaraang araw ay binanggit na natin. Depende na lamang yan sa pagbaba ng atmospheric pressure kung ito ay tatawaging shallow low pressure area. Hindi naman tayo nagkamali ng analysis dyan. So anytime po yan. Pwedeng hindi. Maituturing lamang itong trough ng low pressure na nag-e-embed sa ating habagat na magpapaulan nga po. Mostly sa kalurang karagatan na yan ng South China Sea o West Philippine Sea. Pero sa pamumuo ng mga low pressure areas, wala pa rin tayong naasahan na may pamumuo. Yan. Bagamat may intertropical convergence zone, pero walang possible development of invest dahil nga po sa malawakan na ito na high pressure area sa itaas. Sa mga computer models, wala rin nakikita dahil medyo humaharang talaga ang high pressure area nito. Extended forecast time nito hanggang June 27 o June 28, 2024 na po. So halos katapusan na po ng June ay mananatili yung high pressure area, at kapag ganyan po ang nangyari, wag na tayong umasa na may mabubuong active low pressure area sa area na ito sa silangan ng bansa dahil mapipigilan kagad yan. Malakas-lakas po yung high pressure area. Pero sa kanluran, may potentially pa rin na at least may mabubuo na kahit shallow low pressure area sa kanluran ng bansa. So kung titingnan natin sa GFS, may mga forecast of shallow trough na nakikitaan tayo dito, pero napakaliit ang tsansa. Kay CMWF, wala tayong nakikitaan halos na any tropical wave development. Kay NAVGEM ay ganun din. Wala, very negative dahil istorbo talaga itong high pressure area na ito sa may katimugang bahagi o southeast ng Japan. Ayan, ang lawak ng range niya. So, yun po ang dahilan kaya malabo ang pamumuna ng tropical cyclones hanggang nitong katapusan nga po ng buwan. So, mukhang lalabas. Wala tayong bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating bansa ngayong month of June. Most of low pressure area o invest pa lamang ang namataan natin for the month of June. Pero yung active low pressure area, wala. Halos zero na naman tayo mga folks. So, yun po ang magiging analysis natin.
So sa mga gustong mag-expect na magkakaroon ng tropical cyclones, ay mukhang sablay na po yung forecast natin at maging ng mga official weather agencies natin. Automatic, magiging sablay na po yan na may mabuong mga tropical cyclones. Very rare condition ito kasi typically kasi pag June may mga bagyo na tayong nabubuo eh. Kasi last year may nabuo nga tayong bagyo, di ba? Mga sunod-sunod na bagyo yun for the month of June last year. Pero this time wala tayong nabuo na bagyo. So mukhang siguro posible pa rin na may maghabol sa bago man lang magpalit ang araw ng June to July. So titingnan pa rin natin dahil meron pa tayong at least 1 linggo pa na posibleng mayroon tayong invest na mamamataan dyan bago mag-30 ng June. So wag pa rin nating hahayaan na bantayin yan mga folks. Wala tayong masyadong komento dahil wala, negative po ay development. Dahil nga po sa high pressure area. Negative po maging sa mga computer models na ating ginagamit. Samantala, dahil nakapagtala tayo ng more than 500 lightning strikes sa ating lightning detection system since kahapon, kamustahin naman natin yung totality nito mula sa aking lightning detection system. Kahapon, ang pinakamalapit sa amin sa Caloocan, 20 kilometers po. Yung pinaka-closest sa amin kahapon. Ngayong araw, malayo-layo at 173 kilometer. At kung pagbabase naman natin yung most of lightning strikes, kung sisilipin natin, hindi ko pa talaga na-update ito. Dapat ma-update ko na to para sa website ko na siya makikita imbis na sa website na ito na dinatransmit ng aking data. Mula sa TOA ng aking lightning detection system in past 24 hours, makikita natin yung stroke count ay more than 900 strokes nga po. Ayun, counts per hour. Naganap ito by 5 p.m. Ayan, ng umaga. And then, hanggang halos maghapon, sunod-sunod po ang mga lightning strikes. Nag-peak ito ng 900 strokes. Lalo na nitong kahapon po ng umaga, 9:45 a.m. Ayun, And then, kumonti na siya kinagabihan. Ayan, kumonti na. Hanggang sa bandang mag-aalas sa 9 ng gabi, kumonti na siya. So, mas maraming peak ang naging stroke count kahapon ito ng umaga. Yan hanggang bandang alas 9 o bago magtanghali. At yung statistics natin, yung counts natin, ay yung general signal count statistics umaabot ng more than 10,000 lightning strikes. Hindi nakasama dito yung nadedetect most of cloud-to-cloud po lightning strikes sa buong Southeast Asia ay ito yung statistics signal count na na-detect ng ating aparato. Sa ating ratios, at least yung stroke sa amin sa Caloocan, at least bandang mga gabi ay mas highly percentage po yung naglalaro dito. Ayan Bagamat wala pang 10%, pero at least may significant ratio ito bandang alas 6 na po ng gabi all the way hanggang mga 9 p.m. Total stroke ratio na-detect mula sa aking aparato mismo sa Caloocan, total of 442 total lightning strikes. Ayun So halos buong maghapon ay marami-rami po ang mga strokes na na-detect ng ating aparato sa amin sa Caloocan. Pero ang active cloud-to-ground na-detect ay 442 total lightning strikes. So, at least yun ang na-detect natin na total na na-detect ng ating aparato since kahapon. So, marami-rami siya. Expected ngayong araw, ganyan din karami ang expectancy na ma-detect ng ating aparato. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Sabado, June 22, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, June 22, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. At gaya na ating sinabi kahapon at noong isang araw ay almost stationary lamang ang magiging lagay ng ating panahon pa rin, bunsod pa rin ng southwest monsoon. Bahagya lamang nadagdagan dahil sa range of high pressure area na maapektuhan ang kanlurang silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. And the rest ay pare-pareho halos. At visit naman sa ating website para sa mga gusto malaman, lalo na sa dynamic data events mula sa amin sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.